Desisyon ng Korte Suprema sa pagpapaliban ng barangay at SK elections sa susunod na taon, ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudiangco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudiangco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Cheryl, ASEC Joey, and ASEC Albert, sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Director, ano po ang reaksyon ng COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema na pagpapaliban ng barangay at SK elections sa Nobyembre sa susunod na taon? Dalawang bagay po. Una, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Supreme Court dahil finally po nasagot na. Napawi na po ang lahat ng mga tanong, pagdududa kung magkakaroon pa talaga ng halalan sa November 2, 2026 patungkol sa barangay at SK elections. At ikalawa po, nakaramdam po kami ng ginhawa at pagpapatunay na pwede na po namin i-full swing ng aming preparations po para sa halalan na yan. Dahil kung matatandaan nyo po, Director Cheryl, ASEC Joey, ASEC Albert, dalawang malaking halalan po ang nakatakdang igawa ng COMELEC next year. Yung pong ating kauna-unahang BARM parliamentary elections at ito nga pong barangay at Sangguniang Kabataan elections na kahit po hindi national and local elections, nationwide po ang level nito. So napakabigat din po ng paghahanda. Director John, nabanggit niyo yung sinabi niyo na full swing, no? So kung ngayon, nagpahapyaw na po kayo, ano ba dati, nung wala pa yung desisyon, ano yung dapat na timeline ng ating mga paghahanda ng COMELEC? Ngayong may desisyon na, ano po yung naging epekto? Mas maluwang na po ba at ilang buwan yung dati at ilang buwan na ngayon? Kabilang na yung voters registration, yung training, yung procurement, Director? Tama po, unang-una po dyan, ASEC Albert, yung pong procurement. Dahil alam naman po natin, merong mga consumable sa halalan na hindi namin pwedeng i-procure kagad, itago, tapos po baka hindi na magamit tulad po ng mga ball pens, mga ating fingerprint takers at iba pa na maaring maikli yung shelf life. At dahil po dito, sure na po kami na sa takdang panahon na nakaschedule namin pwede na namin i-procure yan. Nag-worry po kasi kami, baka mamaya magtagal itong kasong ito, baka too late kami mag-procure. And at the same time, yun naman pong mga hindi perishable, maari na po namin i-procure ng maaga ng sa gayong maluwag po ang aming timelines, hindi kami mag-hold doon po sa ibang gagawin. At higit sa lahat po dito, patungkol dun sa magkakasabay-sabay po kasi ang procurement, pati po yung sa Bangsamoro elections. Ngayon po, dahil malinaw na yung ating BSKE, tututok na po kami ng full swing ng procurement dito para po yung natitirang panahon next year, maaari namin mailaan naman para sa BARM parliamentary elections. Director, in line with this question din po, nagkaroon po ba ng epekto itong desisyon na to sa budget at resources ng COMELEC para sa halalan, para sa BSKE? Hindi naman po ganong kalaki ang impact. Pero ang maganda po kasi dito, nabigyan linaw ang mga katanungan. Kung matatandaan nyo po kasi, ASEC Joey, ASEC Albert, and Cheryl, meron pong naunang kaso patungkol dun sa issue ng paglilipat ng date ng halalan. Na nilino ng Supreme Court, dapat ang halalan regular, consistent, predictable, at yung maaasahan ng tao at limitado lamang sa batas ang dahilan sa paglilipat. Kaya bakit yung unang batas na yan ay dineclare na unconstitutional. Ngunit dito sa pangalawang kaso na ito, malinaw, hindi ito simpleng paglilipat ng halalan. Ito po ay pag-set ng term limit at kung nalipat mo ang date ng halalan, ito ay incidental lamang doon sa kapangyarihan ng Kongreso na i-fix ang term ng ating barangay officials. So dahil po dito, malinaw na lahat, nakita po namin, pwede na i-push lahat po ng ating request for funding, yung mga release ng pondo dahil malinaw na po ang pagkakagastusan ng lahat ng ito, fix na ang petsa ng ating halalan. Director, paano naman po ipapaliwanag ng COMELEC sa publiko na hindi po paglabag sa karapatang bumoto ang postponement ng halalan, gaya po ng sinabi ng Korte Suprema? Naku, kung makikita nyo po, napakaganda ng desisyon ng ating Supreme Court. Hindi ito simpleng postponement lamang ng halalan na itakda. Ngunit pinatunayan, pinagtibay ang kapangyarihan ng ating Kongreso ayon na rin sa ating saligang batas na mag-fix ng terms ng ating mga barangay at sangguniang kabataan officials. At dahil sa bagong batas, Republic Act 12232, 4 na taon na po ang kanilang termino. Yung dating sinasabi sa batay na rin sa mga pag-aaral at pagdinig na napakaikling termino na 3 years, ngayon ay nasolusyon na 4 years na po yan. At ang barangay officials may pagkakataon pong mahalal for 3 consecutive terms at yun naman pong SK officials natin, 1 term lamang po sila. Isa pa po na makikita natin dito, dun sa pagkakatatag po ng ating halalan next year, malinaw na
kailan na magsisimula ang termino nila, kailan magtatapos at kailan muli ang susunod na halalan. Nasunod po yung sinabi ng Supreme Court na regularity ng ating mga halalan ginagawa. Director, ngayon ko lang po narinig, no? Maski nung lumabas yung balita, hindi ko na-realize. Sabi niyo po, so 4 na taon na, as of this Republic Act, 4 years na yung interval pag barangay at SK. Hindi na ho siya nag-a-align dun sa mga mayor tsaka dun sa mga konsehal. Tama po ba? Tama po. At maganda po ito, advantage po ito sa COMELEC dahil napakahirap po pagsabayin ng national and local elections at ng barangay at sangguniang kabataan elections sa iisang taon. Alam naman po natin ang ating national and local elections, automated po yan. It takes years to prepare for that. At bagamat po yung barangay at SK elections ay manual elections po yan, sinusulat natin sa balota yung pangalan, ang magnitude po niyan, ang kasing laki rin ng national at local elections. In fact, pagdating po sa balota, mas marami kaming iniimprentang balota pag barangay at SK. Bakit? Yung pong 15 hanggang 30 years old ay makakaboto sa ating sangguniang kabataan. Yung 18 pataas naman po ay sa barangay, sa makatwid. Yung pong nasa pagitan po ng 18 years old at sa 30 years old, 2 balota po ang tatanggapin nila. So kung makikita nyo rin po, pagdating sa barangay at SK elections, mas marami kaming poll workers po na hinahire, na binibigyan po ng trabaho. Bakit? Dahil kailangan pababain po ang bilang ng botante sa kada presinto dahil mano-mano pong bibilangin ang mga boto. Kaya po talaga mas maganda po na hindi sila magkakasabay sa isang taon. Director, kaugnay pa rin ho dun sa haba ng termino ng mga opisyalis. Meron ho kasi tayong mga kababayan na nag-aalala na di umano masyadong humahaba yung panunungkulan ngayon, so 4 years na. Ano pong masasabi at paliwanag ng COMELEC dito para dun sa mas mahaba na ngayon na 4 years na barangay at SK official term? Tama lang ba yun? Sobra? Kulang? Ano ho ba? Batay po sa pagdinig, una po sa lahat, hindi po COMELEC ang nagpasya dito. Ang ating pong kongreso at nasa kapangyarihan po nila ito. Kasama na rin po ng paglagda ng ating Pangulo. Nakita po kasi sa mga pag-aaral, sa napakaraming pagdinig dito, isa sa nagiging dahilan kung bakit pa ulit-ulit na napapuspon o nare-reschedule yung ating barangay elections ay dahil nga po masyadong maikli ang termino, nagkakasabay pa, nagkakapalit-palitan, nangyayari po, nai-involve na doon sa mga politika. Ngayon, sa pag-fix po ng termino nila na hindi nagtutugma sa eleksyon po ng ating national at local, malinaw na yung kanilang mga gagampanan. Hindi na magiging dahilan na napakaikli ng termino para hindi maipatupad yung mga proyekto, maisaayos po yung mga accounting at yung paggagamit ng ating pondo. Tataas din po ang accountability na idedemand ng ating mga kababayan dahil sasabihin nila, yung mga long-term projects nyo, lahat yan napondohan, dapat yan ipinangako, dapat yan maisagawa sa loob ng 4 na taon. Nabanggit nyo yung transparency and accountability, Director Laudianco. No? So dahil bigyan ng 1 year o may na-extend ang kanilang term ng mga incumbent, so meron po bang paalala ang COMELEC sa mga opisyal para po mas maging transparent nga po at mas maging malinaw po yung kanilang panunungkulan? 3 bagay po. Una po, dun sa pagkakalipat nga po ng halalan, hindi naman din po maituturing na extension ng term. Dahil kung matatandaan nyo, nung huli po kaming nagsagawa ng halalan, lumalabas, batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang termino pong huli nila ay parang 2 taon at higit na lang, hindi nga umabot ng 3 years dun sa naunang nakatakda na batas. Sa pamamagitan po ng paglilipat na yan, makukumpleting 3 years at sa mga susunod na termino po nila, 4 years na yan. Pagdating naman din po dun sa ating mga transparency, malinaw po sa ating mga kababayan, napakataas na po ng interest, napakataas ng kaalaman, nagde-demand po ng accountability and transparency ating mga kababayan. At ikatlo, alam na din po ng ating mga kababayan at patuloy po nating sinusulong at tinuturo sa voter education, ano ba talaga ang role ng barangay? At kung mapapansin po natin sa nagdaang pandemya, halos lahat ng basic services po ng pamahalaan ay idinaan sa barangay. At ngayon nga po sa mga sakuna, napakalaking bahagi po ng partisipasyon ng mga barangay sa paghahanda, pag-deal po dun sa kalamidad at yung pagkatapos po yung ating recovery at restoration. So dahil po dyan, makakaasa po tayo at talagang isinusulong natin responsableng pagboto ng ganun, makapag-demand po tayo ng full accountability sa ating mga elected officials. Director, dahil nga po sa pagpapaliban ng eleksyon, ano po ang ginagawa ng COMELEC para po masiguro na updated at malinis po ang voters list bago mag-eleksyon sa November 2026?
Tama po kayo, Director Cheryl, dahil po dyan, bagamat alam po natin ngayon, tuloy-tuloy ang registration, nagsimula po noong October 20 at tatagal po ito hanggang May 18. Umaasa po si Chairman Garcia na baka madagdagan pa tayo ng 1.4 million na botante. Makakaasa po kayo sa pamamagitan po ng pagkuha ng mga biometrics ay matatanggal po natin yung mga double at multiple registrants. Ipinapaalam din po natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapaskill ng listahan, hindi lamang po ng mga botante, kundi mga nag-a-apply bilang botante. Nang sa gayon, dun sa itinakda ng mga election registration board hearings, kung meron po talagang hindi dyan kwalipikado maging botante, hindi taga-barangay ninyo ay pwede pong mai-oppose. Nang sa gayon, hindi mag-grant yung kanilang application. At kung sa papamagitan din po nito, kung may makikita kami pagsisinungaling, panluloko, panliling lang doon sa application, sa registration, makapagsasampa ang COMELEC ng karampatang election offense o criminal case po ito na may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. At kung magiging kasapakat din po yung mga ilang officials natin o yung mga appointed man na officials ng barangay, kasama po sila makakasuhan dyan. So asahan po ninyo na malilinis ng COMELEC ang listahan, tulong na rin po ng teknolohiya at sa tulong ng taong bayan na babantay dito. Director, maraming mga bata, no? Well, hindi naman mga musmos, pero mga batang botante na para sa SK ang interesado. Ano po yung mga magiging hakbang ng COMELEC upang mapanatili itong interes na ito at yung partisipasyon nila pagdating sa sangguniang kabataan elections, lalo't mas matagal pa bago ito maisagawa, Director? Asahan po ninyo, ASEC Albert, na mapag-iigihin ng COMELEC yung aming voter education at voter information campaign. Makikita nyo po yan in person, sa community, sa social media at sa tulong po ng ating mga stations tulad po ng ating PTV4. Ipapakita po natin, una sa lahat, ano ba talaga mga tungkulin nila? Gaano ba kahalaga itong barangay? At pagkatapos ng kahalalaan, ano ba ang dapat nating asahan ng mga serbisyo, pati na yung accountability sa panunungkulan. Lahat po yan ay gagawin natin. Nabigyan tayo ng mahaba-habang panahon ngayon. Kasabay ng paghahanda sa halalan ay yung pag-i-educate po ng ating mga botante. At isa pa, kung mapapansin nyo po yung pagre-rehistro ng ating mga kabataan mula 15 years old hanggang 17 years old dito sa SK, papakita natin sa kanila, eventually magiging regular na botante kayo, hindi nyo na nga kailangan mag-rehistro muli. So, parte po ito ng ating obligasyon sa ating sambayanan na maghalal po tayo sa pamamagitan ng pagiging responsableng pagboto ng mga kandidato na dapat mamuno at magbigay ng serbisyo sa ating pamayanan. Director, sa pag-uphold po ng legalidad ng RA 12232, ano pa po yung mga kailangang gawin ng Commission on Elections para po maipatupad yung batas? Sa ngayon po ay buong paghahanda na lamang po dito. Napakalinaw, napakaganda po ng desisyon ng ating kataas-asang hukuman at kami po ay nagpapasalamat dahil yan po ang sinasabi natin lagi. Kung meron man pong issue sa mga umiiral na batas at regulasyon, ay dalhin po natin sa tamang proseso dahil katulad nito na umakyat sa Supreme Court, pare-pareho po tayong natuto, pare-pareho pong nadagdagan ang ating kaalaman sa batas. Kaya po dahil wala nang balakid sa parating na halalan, tuloy na po ang aming paghahanda at gaya nga po ng naipangako namin, pag-iibayuhin pa natin ang transparency, accountability sa halalan at syempre yung voter education at information campaign. Director, meron naman pong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Meron na daw po bang resolusyon hinggil sa kaso ni Senator Chis Escudero sa umano'y pagtanggap ng campaign donations? Batay po sa huling detalye na amin natanggap, patuloy po ang ating Political Finance Affairs Department sa pagbabalangkas nung kanilang recommendation sa ating Commission on Bank. Ano ba talaga ito? Meron bang nalabag na batas? Meron bang probable cause para magsampa ng kaso? At kung meron man, sino-sino ang dapat masampahan ng kaso? Makakaasa po kayo na agad naming i-disclose publicly at i-update po kayo kung magkakaroon na ng recommendation ng ating PIFAD at higit sa lahat, kung may final na decision na rin po ang Commission on Bank dito. I-update po namin kayo. Po, Director, sa usaping due process na rin po, no? Sunod na tanong ni Luisa Erispe. May grupo na nagsumite ng kanilang reklamo laban kay Senador Chis dahil sa paglabag umano sa Omnibus Election Code. Maaari ba itong isama sa investigasyon ng PFAD? Sigurado po na maisasama po ito lalo na kung kaparte ng kanilang kaso ay yung tungkol sa Statements of Contributions and Expenditure. Ngunit dahil tahasang kaso po ito na naisampa,
iba naman pong departamento ang magsisimula ng investigasyon, ang COMELEC Law Department. Bakit? Dahil lumalabas po, election offense po ito at hindi direkta mula dun sa SOSE. Maaaring madamay po yung parte ng SOSE, pero ang tinitignan po natin dito yung larger picture. Kaya po makakaasa po kayo na pag ito po ay na-taken cognizance na ng ating Law Department, susulong ang preliminary investigation at gaya ng unang naipahayag, magkakaroon sila ng recommendation sa Commission and Bank kung meron bang nalabag o wala sa batas at kung meron man sino ang dapat panagutin at sampahan ng kasong kriminal, election offense sa ating regional trial courts. Bilang panghuli na lamang po, Director, mensahe nyo na lamang po sa publiko, lalo't natuldukan na po ang usapin sa pagdaos nitong BSKE sa November 2026. Maraming salamat po, Asek Joey, Asek Albert, at Director Sherry sa pagkakataon sa ating po mga kababayan. Alam ko po, karamihan sa inyo ay nakarehistro na. Ngunit doon po sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kabarangay na maaring hindi pa nagre-rehistro, lalong-lalo na yung mula 15 years old pataas, atin po silang i-encourage na magparehistro. Bukas po ang tanggapan ng COMELEC na nakakasakop sa inyong lugar mula Lunes hanggang Sabado, office hours po ito. At meron pa po kaming bago, pakicheck lamang po sa aming Facebook page, sa aming website, dahil patuloy po ang pagkakandak namin ng Special Register Anywhere program na mas malapit sa inyo. Kadalasan po ginagawa namin ito sa mga tanggapan ng pamahalaan, sa mga malls, sa mga ating pong mga terminals, mas malapit, mas convenient sa inyo. So kung mas gugustuhin nyo po doon na kayo pumunta at higit sa lahat po dyan sa Register Anywhere program, hindi nyo na po kailangan umuwi pa sa inyong mga probinsya para makarehistro. Diyan na lamang po kayo pumunta at tatanggapin na rin po namin lahat ng uri ng registration mula transfer, correction, pati nga po yung updating, yung pong sinasabi na luma na yung kanilang larawan, luma na yung kanilang pirma, lahat po yan ay magaganap mula po ngayon hanggang sa May 18, samantalahin po natin ito. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.